Bakit nga ba sa Pilipinas, tax dito, tax doon? Pero ang mas mahalagang tanong, saan nga ba napupunta ang ibinabayad mong buwis? Mayaman, mahirap, empleyado, negosyante o simpleng mamimili. Lahat ng tao walang ligtas dito. Ang pagbabayad ng tax o buwis. At dito sa Pilipinas, mahaba ang listahan ng mga ito. Maikakategorya ito sa dalawang uri ng buwis, ang national at local taxes. Ang national taxes ay direktang binabayaran sa gobyerno sa pamamagitan ng mga collecting agency tulad ng Bureau of Internal Revenue and Bureau of Customs. Kabilang dito ang income tax, excise tax, VAT, estate tax at iba pa. Ang local taxes naman ay ang ipinapataw ng local government units, kabilang dito ang real property tax, business tax at iba pa. Si Chase, 25 years old at halos 2 taon pa lang sa workforce bilang writer. Sa bawat paglabas ng bahay, minsan hindi niya namamalayan na may kaakibat na tax ang ilang bayarin. Sa gas station, sa 500 pesos na ikinarga niyang gasolina, 12% o mahigit 50 pesos ang binayaran niyang value-added tax o VAT. Hindi ko iniisip yung VAT before just because hindi masyadong mahal yung gas. Nung mga times na 53 pesos lang yung unleaded, hindi ko iniisip yung VAT. I just thought na I'm just paying for the gas. But now, looking at the gas prices, talagang yung 53 pesos, it's so expensive. Tumigil at nagkape si Chase. Ang 180 pesos na kape, may VAT uli na halos 20 pesos. Ayon kay Chase, aminado siyang umay na siya sa kaliwat kanang tax na kailangang bayaran. Honestly, you wouldn't mind paying taxes. Definitely, it's batas yun na as an active member of society, you have to pay taxes. But then again, looking at our public services, for example, our healthcare, our public transport, parang hindi mo nadadama na ang laki-laki ng nababawas sa tax mo pero hindi mo nadadama yung effect nun sa'yo as a citizen. Dumiretso ng grocery si Chase. Bumili siya ng 3-in-1 coffee. At syempre, may VAT na naman siyang binayaran dito na 16 pesos and 50 centavos sa ilang pirasong sachet. Mabuti na lang, exempted sa VAT ang mga pinamili niyang itlog, prutas at gulay. I-total nga natin, sa 3 pinuntahan at ginawa ni Chase, nagbayad siya ng halos 90 pesos na tax. Yun, mas mataas yung grocery, mas mataas yung bills, and even actually gas. Ganun ko siya naiisip na everything you do in your life, everything you purchase, everything you pay for, has taxes. Ang VAT ay buwis na ipinapataw sa tuwing may kinokonsumong produkto o serbisyo. May 12% VAT sa karamihan ng mga binibili natin tulad ng groceries at imported products. May ilang exempted tulad ng educational and medical materials at non-processed agricultural products. Ang VAT na ating binabayaran ay nakadepende sa dami ng pagkonsumo natin anuman ang estado sa buhay. Kaya kung narinig mo na ang biro ng ilan na wala ka namang ambag, meron. Dahil pati ang binibili mong mga delata at noodles, may VAT lahat yan. Sa buong Southeast Asia, Pilipinas ang may pinakamataas na VAT. Ayon sa pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department ng House of Representatives noong 2022, nangunguna tayo sa Southeast Asia na may pinakamataas na 12% VAT. Maliban sa VAT, kasama rin sa tax on domestic goods and services ang excise tax. Excise tax ang tawag sa buwis na nasa ilang produkto gaya ng alcohol, tobacco, ang masakit sa ulo ngayong fuel, sugary drinks at pagbili ng sasakyan. Ayon sa Department of Finance, ipinapataw ito sa mga piling kalakal na may masamang epekto sa kalusugan o kapaligiran. Wait, there's more. Punta naman tayo sa isa pang national tax, ang buwis sa sweldo at kita. Ito ang income tax na ipinapataw sa taxable income ng taxpayer, partnership o korporasyon. So Chase, 2 years in the workforce, ramdam mo na ba yung kaltas sa tax mo? Definitely, before nung fresh grad ako, syempre, ang iniisip ko lang salary and how much yung net pay. And then, relatively decent yung na-offer sa akin when I was a fresh grad.
I didn't expect na ganun kalaki yung deduction. Tinitingnan mo pa ba yung payslip mo? Honestly, hindi na. Unless may dispute. Pero normally, I expected ko na how much yung take-home pay ko eh. So, di ko na lang siya iniisip. Ganun. Madi-disappoint lang, kumbaga. Ang income tax ang may pinakamalaking porsyento ng nakolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR noong 2024 nang umabot sa 53.75% ng kabuuang buwis o mahigit 1.5 bilyong piso. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na income tax sa ASEAN region na may 35%. Pareho ito ng mga bansang Thailand, Vietnam at Indonesia. Pero importanteng tandaan na ito ay ang pinakamataas na porsyento ng income tax na ipinapataw kada bansa. Sa Pilipinas, hindi iisa ang rate ng income tax. Habang tumataas ang kita, pataas din ang tax rate. Nagsisimula sa 15% ang tax sa kita na higit sa 250,000 pesos pero hindi lalagpas sa 400,000 pesos kada taon. At umaabot hanggang 35% sa mga kita na higit 8 million pesos kada taon. Exempted naman sa tax ang mga individual na may taxable income na 250,000 pesos pababa kada taon. May buwis din para sa mga ari-arian. Kapag gusto mong magbenta ng property, first honor din sa taxes ang prosesong ito. Kapag nagbenta ka kasi ng bahay o lupa, capital gains tax ang babayaran mo. Kung balak mo naman itong ibigay bilang donasyon, may donor's tax din. At kung pumanaw ang may-ari, ang ipinamamanang property ay subject to estate tax bago ito tuluyang mailipat sa mga tagapagmana. Kung pagod ka ng marinig ang salitang tax, here's more. Meron pang ibang national taxes gaya ng documentary stamp tax para sa legal documents. Custom duties naman ang tawag sa tax na kinokolekta ng Bureau of Customs mula sa imported goods. Naging kontrobersyal din kamakailan ang usapin ng travel tax na binabayaran naman ng bawat pasahero na paalis ng bansa. Punta naman tayo sa local taxes. Kapag bumili ka ng estate property tulad ng lupa, may real property tax na kailangang bayaran taon-taon o yung tinatawag na amilyar. Meron ding local taxes gaya ng business tax, professional tax, community tax o sedula at amusement tax. Teka, bakit nga ba ganito karami ang tax sa atin? Bago natin mapababa at mabawasan ng mga buwis natin, dapat masigurado natin na ma-integrate natin yung system, na makuha natin ang mga tamang impormasyon para makolekta ng tama ang mga buwis. Kasi nga, mahirap ang magbawas lang ng buwis habang nasa krisis tayo dahil mas nangangailangan ng pondo ang gobyerno. Noong 2025, umabot sa mahigit 4.08 trillion pesos ang kabuuang buwis na nakolekta ayon sa Bureau of Treasury. Katumbas ito ng 64% ng pambansang budget na 6.33 trillion noong nakaraang taon. Saan nga ba napupunta ang ating buwis? Ayon sa datos ng Department of Budget and Management o DBM noong 2025, pinakamalaking bahagi ng binabayaran nating buwis ay napunta sa social services na may 32.1% o mahigit 2 trillion pesos. Kabilang dito ang pondo para sa edukasyon, kalusugan, trabaho, at social welfare programs. Ikalawang economic services na may 31.1% o 1.9 trillion pesos. Dito pumapasok ang mga proyekto para sa komunikasyon, transportasyon, agrarian reforms at iba pa. Kasama rin ang general public services tulad ng public order and safety, defense tulad ng military and civil defense laban sa internal and international threats, at sa pagbabayad ng utang. Hindi natin masisisi ating mga kababayan kung pakiramdam nila overtaxed at underserved sila. Kasi ang totoo, hindi natin na-address yung issue ng korupsyon, meron pa rin kakulangan sa transparency, at marami sa mga proyekto ng gobyerno kung hindi goes mga substandard. At ito ay dapat magbago na. Sa pagtaas ng presyo ng bilihin, dagdag pasakit sa mga Pilipino ang Unli Tax. Daing nila, magkaroon sana ng mas epektibo at pangmatagalang reforma para makaagapay sa krisis. Ako si JC Rubio, Just Facts.